Ang bagal ng progress dito sa Pilipinas because nahihinder sa mga taong dapat nag-i-implement nun. It's always yung parang pangsariling Yeah. nagustuhan. Ang government kasi, puno siya ng pondo at kailangan niya talaga i-spend yun para sa ikauunlad ng community. Kasi kapag ang mindset ng isang arkitekto, negosyo itong gagawin namin. Templated yung mangyayaring project. Kung mapapansin mo kasi, even if nasa Metro Manila tayo, meron kanya-kanyang distrito, mga cities, di ba? Pero yung coordinations between the intercity, I guess malaking factor dapat nag-uusap rin sila. Parang tradition dito sa Pilipinas na walang political continuity. Nangyayari pag 3-year term ng isang mayor, doon lang yung project na yun. Kaya ngayon, kailangan kalyado mo actually yung politiko eh. So, ang project hindi dapat natatapos sa grand opening. Dapat tuloy-tuloy hanggang sa matapos yung existence ng project na yon. Kadalasan, pag naririnig natin ang architect, ang iniisip agad natin ay bahay or kondo, tama? Pero ang guest natin ngayon, mas malawak ang tinitignan. Hindi lang building, hindi lang design, kundi kung paano din gumalaw ang isang buong lugar mula sa community, traffic, negosyo, hanggang long-term value ng plano nila. Oh, by the way, this episode nga pala is recorded here at Les Quest, our creative studio designed, of course, for podcasters like us, building ideas that move people. So, yun lang. If you wanted to check it out, nasa description lang yung link bago tayo mag-start. And syempre, kasama natin ngayon ang founders ng Black Design Incorporation. Sila ang nasa likod ng malalaking master planning at mixed-use developments dito sa Pilipinas. Welcome to our podcast, Architect Carlo Hi. and Architect Gian. Yay! Hello. Kamusta naman Morning. kayo? Pero syempre, bago tayo magsimula sa technical agad no? Bago naman yung technical natin, tanungin ko muna kayo sa personal lives ninyo. Paano nagsimula ang partnership ninyo as Black Design na? Siguro, mauna muna ako. Kami ay nag-start sa pagiging office mate. So, nag-start muna kami na nag-collaborate kami sa mga projects. Iba't ibang projects. May residential, condo, meron din mga commercial. So, doon kami nagsimulang makilala kung paano magtrabaho ang isa't isa. So, siguro yung partnership, kailangan sanay ka kung paano gumalaw ang isa't isa compared sa hindi mo kabisado. So, dun Tama. nagsimula. Pero siguro yung pinaka-defining point yung 5 years before na invite ako na mag-collaborate kami talaga sa mga projects sa labas. So, tingin ko yun yung mas naging definition ng partnership namin kasi diskarte namin sa trabaho, diskarte namin sa project, napapalabas namin. So, from that project na nasundan hanggang sa tinuloy na namin as Black Design. Si Architect Carlo naman, Well, baka hindi nag-a-agree eh. Hindi. Tama naman. Actually, blessing kasi yung dynamics namin, na-test siya 3 times. Since 12 years na rin ako sa company previously na pinag-workan namin. So, he used to be my boss. So, yung dynamics namin as a team, dun din nag-workout. Through time, nakita rin namin yung chemistry of the team. And then ano yung strength niya, ano yung weaknesses at the same time. So, dun na-build up din yung foundation nung, kumbaga business partners talaga. So 5 years na kayo na business partners. Technically, yes. Pero before kasi, more of sideline projects yung ginagawa. Okay. But But the previous company, how many years? 12? ako, personally, 12 years 12 ako years. nag-work. Ako, 17 and a half As architect. as architect. Honestly, boss ko siya Ah. before. Oh, Oo. talaga. Pwede banggitin yung company, no? Baka hindi na Hindi lang. na siguro. Okay lang. Okay. So, but kailan nyo both na-realize, you mentioned Architect Carlo, na
blessing in disguise, parang blessing nga yung pagkakaroon niyo ng partnership. Kailan Mm. niyo na-realize na mas malaki pala yung calling niyo kaysa sa mga smaller or individual projects? Well sige. Well, for me siguro nung na-expose kami more on the master planning projects, nagkaroon ako ng desire to pursue master planning, program kaya kami pareho actually. Nag-take kami ng, School of Urban and Regional Planning sa UP. Mm. So, this year actually ka-graduate na kami, Oh, with a wow. diploma. And then mas nakita ko yung desire ko to do those projects, nung nag-aaral kami kasi makikita mo yung full perspective paano pinaplano ang isang malaking area of work. Yes. Yeah. Siguro, 'pag, titingnan namin yung within the 5 years, um, mas mas makikita siguro yung intent kasi namin is mas personalize namin nabibigay yung alam namin sa project. Mm. So, gusto namin na i-develop yung skills namin sa pagdesisyon na rin. Mas lumawak yung exposure namin sa iba pang mga clients. So, doon mas natutuunan din namin ng pansin. Well, ako na-realize ko this time, mas nakakatulong pala kami Oo. sa personal projects namin compared sa very corporate kasi sa dati naming work, yes. That Limited is with the din. condominium, the Yes, design condominium. Mm. But individual na bahay, meron din? meron Meron din, din, meron meron din. din. So, ah, actually kahit sa condominium minsan pagka nasa corporate ka, limitado din yung galaw mo, eh. Unlike I heard sa nga. personal, Oo. nakakapagdesisyon kami according to ano yung tingin namin mas makabubuti sa clients. Siguro konting ano na lang din, preview. Ah, ang architecture kasi dapat personalize siya, whatever it is, kung common man yung place like condos, Mhm. na personalize pa rin siya, para mas maramdaman ng users kung akma ba 'to sa'kin, tutugma ba 'to dun sa lifestyle ko, aayos ba yung buhay ko kapag dito ako gumagamit ng Mhm. space. Tama. Architect Gian, ikaw, anything that you wanted to add? Uh, More of ano kasi, different aspects of, the project you need i-check din. Oo. So, malaking factor din na holistic yung approach with the project. From the previous experience siguro, yung limiting factor lang din kasi dun, templated yung mga other works na ginagawa namin. Oo. But then, dito sa new venture namin, I guess we have the freedom to do what we want for the client and at the same time, more of collaborative effort siya with the client. Kasi we Mm. want to maintain, a good relations with our clients and at the same time, may mga few clients kasi since startups, we also want to educate them the right process of planning. Tama. So malaking factor siya for the business kasi they save a lot and then at the same time, not just money but also time. 'Pag hindi mo kasi na-explain further yung process of workflow, ang tendency nun magkakaroon ng recurring, replanning na tinatawag. So Iikot lang 'no? yung effect nun, may cost factor. So Mm. yun yung mga nagagawa namin ngayon na more of natutulungan namin sila on a personal level. Mm. Oo. Ang ganda. Mm. Tingnan mo 'no, 'pag personal na buhay, ayaw niyo talaga magkuwento, papunta talaga lagi sa technical side, eh. Well, because technically that's our life na, 'di ba? Like both of your Yeah. architects, definitely yan na yung life niyo, everyday living, eh, pupusta ako diyan. Mm. Especially 17 years Architect Hmm. Gian, then Architect Carlo 12 years 'no? Mm. O sige, punta tayo sa technical side, naiinip na kayo, eh. Kasi ganito, maraming pamilya ang napipilitang tumira malayo sa trabaho. So bilang architects at engineers, kayo, specific architects, bakit parang hiwalay nga naman ang housing at job sa Pilipinas? Historically kasi na master plan talaga tayo or nabuo yung mga, layout ng mga cities natin. Totally, separate yung work from, houses. Kaya may tinatawag tayong barangays or balangays at that time. Okay. So ngayon, since nagkakaroon ng urban growth, within the city, nangyayari ngayon na push out yung mga residents kasi dine-develop yung mga CBDs.
So yung concentration nitong mga central business districts, naka-concentrate sa offices, Mhm. mixed-use developments. So nagmamahal, nagma-mature yung property itself. Ang tendency nun, yung land value of the property tumataas. Mm. So medyo nagkakaroon ng definition sa ano yung mga land uses natin. But at the same time, may mga disadvantages din like na-mention mo, lumalayo yung mga bahay. Mm. I guess dun papasok din yung critical planning for mass transportation para ma-mobilize yung mga residential houses going to their offices. At the same time, yung efficiency din Mm. from work, going out, and then going in. So it's a day-to-day struggle then for us given yung status ng Metro Manila. Kaya nga, eh. May Yeah. tingin niyo nung unang panahon nagkaroon kaya ng master planning sa Manila? There was actually si Daniel Burnham. Siya yung one of the well-known master planners in the US. Pumunta siya dito sa Pilipinas. Sa totoo lang siya nagplano ng Baguio. Na-implement siya. Okay. And then for Manila naman, though there are a lot of political aggressions kasi at that time, so hindi siya fully implemented. Pero may portions ng Manila na-implement naman yung plan ni Daniel Burnham. Yun lang, I guess, yung mga sumunod na mga successions nun, walang political, parang, political will to pursue yung long-term planning. So nangyayari ngayon, kung ano yung available land, ide-develop na lang without proper regulations, policies. So it's Mm. more of the implementations of those requirements from the law. Mm. Anything to add? Siguro ako a-add ko yung, nababanggit ni Architect Carlo yung political will, 'di ba? Sa natutunan namin sa urban planning sa UP, importante yung master plan is nasusunod talaga siya sa implementation. So, ako two things siya titignan, eh. One is dito sa Metro Manila, urban na tayo. So, Mm. wala ng way para kung hindi paakyat. So, ngayon ang sistema siguro is dun papasok yung sa isang building halo-halo yung gamit, may bahay, may office. Tama. Kasi ayaw natin na masyadong, umikot pa o mag-roam yung mga tao sa Yes. kalsada Yan yung kasi nauso ngayon traffic, 'no? eh, Oo, yes. nauso na ngayon yan Oo. with the condos, Mm. commercial, then you have the offices, then you have the residential. Residential, oo. Land scarcity kasi. Yes. Uh, Here in Metro in Manila. Metro In Metro Manila. Manila, oo. Highly concentrated kasi developments dito. Tsaka dun mas mafa-factor in yung pricing nung lupa. So, the more na uses yung mailalagay mo sa isang lupa dito sa Metro Manila, mas sulit siya. So, hindi lang naman tinitignan yung kita, eh, tinitignan din yung, general value nung property, tsaka yung paano niya matutulungan yung mga tao na gumagamit. Ika nga natin, problem natin sa Metro Manila, eh, traffic, eh, Oo, sobra. 'di ba? Naranasan ko yan, 15 years naman ako talaga. Talagang-talaga. Buti nga Oo. ngayon nadi-discuss na 'to, eh, kasi even me Yes. takang-taka talaga ako, bakit gano'n ang nangyari Hmm, na although we have that LRTs, 'di ba, we have the buses and Mm. then nakakatuwa if I see yung previous na itsura ng EDSA, ganito pala siya. 'Di ba Mm. ngayon lumalabas na, eh, because of the social media. Mm. Kahit hindi mo i-research, pagka ano nakikita mo na lang siya basta. So maybe yes. dun lang nagmula yung pagkahilig ko, Hmm, with the urban planning, mm. master planning, na merong parang sa mind ko, meron ba talagang gumagawa nito? Kasi sa Manila itself parang wala, eh. Pero at least dito sa Quezon City, I see na parang yung parang may anong tawag dun, may intention talaga yung Yes, road, Mm. kung saan papunta, ano 'tong road na 'to with the circle, anong Mm. merong use dun. So yun lang. siguro para medyo anuhin natin, ayusin natin siguro yung understanding. 'Di ba kanina ang sabi natin is pataas, so dumadami ngayon yung taong nakatira dun. Tama. So habang dumadami yun, dapat ang kalsada, hindi naman natin immediately mapapalaki yan, eh, kasi kakain na rin siya ng property. Ang mga nadadagdag dun dapat mass transport. So dun lumalabas ngayon, ano ba kaya mas efficient, yung tren ba, Mhm. jeep ba, bus ba? So ngayon, ano siya, eh, kailangan, continuous yung aral ng gobyerno about it.
Sana continuous. Oo. Kasi, Kami naman nagkukuwentuhan lang dito. dun lalabas kasi yung, factor in na sila mas nakakakita nung buong itsura nung landscape nung Metro Manila. Pero siguro yung pangalawang gusto kong sabihin is yung sa probinsya. Sa probinsya mas malawak yung lupa. So, dapat kahit hindi malakihang development, hindi kailangan mas mahal na development, Mhm. mas mabibigay pa rin yung tamang plano. So, dapat, as early as now siguro mga Laguna, Bulacan, naaayos natin 'yan yung, welfare nung mga nakatira dun. So, dapat na aaral na kung, mga ilang taon kaya mula ngayon dapat magkaroon na ng tren Oh, sa Bulacan o sa Bulacan, Laguna. oo. So, dapat inaaral na siya ngayon para napopondohan, nagagawa sa Nagagawa na in the future future. naman, tama. Yes. Kasi katulad nito, ito talaga personal kong naranasan 'to araw-araw, yung mga Pilipinong bumabiyahe ng 2 to 4 hours, grabe 'yan. But sa Mm. perspective niyo as planners, is it design problem ba 'to or tingin niyo governance problem? Again, kami naman po yung nagkukuwentuhan lang. Hmm. Ayaw pa po namin kunin ng Illuminati. Oh, Actually, tingin niyo? it's both. Pero Hmm. malaking factor naka-hinge sa government. Kasi sila implementer eh. Ang ano kasi, tamang urban design, considered mo yung totality, holistic approach. So, meron kasing 5 sectors actually na dapat kino-consider sa urban planning. Meron tayong social, yun yung community, environment, infrastructure, dun papasok yung mobility or yung transport routes ng mga kalsada. And then you also have economic, yun yung mga negosyo. And then institutional, sila yung kumbaga nagfa-facilitate lahat nung nangyayari doon sa community. So, malaking factor naka-hinge sa government kasi ang critical for us ngayon, yung interagency. Kung mapapansin mo kasi, even if nasa Metro Manila tayo, merong kanya-kanyang distrito, mga cities, di ba? Tama. Pero yung coordinations between the intercity, I guess malaking factor dapat nag-uusap rin sila. Mm. Paano yung connection ni Quezon City to Pasig, from Pasig to Mandaluyong, Mandaluyong to San Juan. Pag nabuo mo kasi yun, parang puzzle kasi siya. Pag nabuo mo yun, mas makikita mo yung interdynamics ng mga city, parang yung inter tsaka intra-travel ng mga tao. Mhm. So doon papasok yung community building din within those communities. Kasi ngayon, kanya-kanya tayo eh. May Yes. project si QC, pero Mm. iba yung project ni Pasig. So I guess malaking factor kung meron nag-orchestrate or nagfa-facilitate ng interagency coordinations. Parang dapat may nagko-coordinate. But I Yes. guess they tried to do it with the Taguig and Makati, but look Mm. what happened. I think na-discuss ko 'to with the other podcast that I had, na instead na mag-commence yung subway connecting Yeah. Taguig and Makati, I don't know if you heard that. Yes. Minsan na nga lang nagkaroon ng gano'n, hindi pa din natuloy. Yeah. 'Di ba? Minsan yun ang problema, eh. Sa'kin lang, again opinyon ko lang naman 'to, but I know you I have guess, other. ano yun eh, it parang boils down to political continuity. Kasi kunyari, si current mayor may project, ginawa niya yung project niya na-approve sa planning implementation. Pero papasok itong si next mayor ng isang city. Iba yung gusto niya mangyari. So, ang tendency, para yung credit mapunta kay mayor na current, um, papalitan niya yung plano na yun para yung credibility niya mas ma-build up. So, ganun kasi yung nagiging cycle and parang tradition dito sa Pilipinas na walang political continuity. Nangyayari, pag 3-year term ng isang mayor, doon lang yung project na yun. So, dapat kaya ngayon, kailangan kalyado mo actually yung politiko eh, para yung tuloy-tuloy ng mga projects nandun. Ako add ko lang, tingin ko in terms of institutional, nandiyan na yung MMDA. So, Okay. mapalakas lang yung, responsibility tsaka duties ni MMDA, yung kanyang, political capacity over dun sa mga, elected officials ng kada city. Tingin ko mapaplano nila yun ng, nakahilera yung mga plano ng kada cities. But kailangan nilang maging matigas about it. Yeah, Yes, Yeah. implementation Yun oo. kasi talaga. kulang, eh, 'di ba? Yung Oo. talagang may isang
institution na pupukpok na Yes. dapat ito yung mangyari. Exactly. Regardless if hindi kayo magkaalyado. 'Di ba Yes. gano'n, gano'n, Dapat. tama naman yung point ni Architect Carlo do'n dahil Yes. nakikita ko din 'yan. That's why ang bagal ng progress dito sa Pilipinas because nahihinder sa mga taong dapat nag-i-implement nun. But I guess wala sa panahon dati, hindi kasi nila alam. Yun lang ang nakita ko na they Ah, don't know about it. It's always yung parang pangsariling, hmm, yun nga, yeah. kagustuhan. Kaya dun Oo. papasok yung they need to consult with the professionals. Yes. Pag hindi mo forte, Ah, di ba? oo. Lumapit ka sa may nakakaalam. Yes. Oo. Tama. Actually, sayang yung marami tayong mga institution din like UP. 'Di ba? Kung saan kami nag-aral ni Architect Carlo ng, second degree. Importante kasi yung natutunan namin dun sana ma-implement din ng government. Totoo. And at the same time, UP is a government, led na university. Institution. Oo. So, nakakahinayang na hindi sila, napagtutuunan as a consultation body. Hindi sila nabibigyan ng opportunity para mapakinggan, Tama. para mas mapaganda yung kasi Metro Manila na lang. Naku. Alam mo sa susunod ipu-push natin 'yan. Wow. So, eto, more technical side, transit-oriented developments ang isa sa forte niyo. Sa buhay ng Pilipino, ano ang tingin niyong epekto kapag walang maayos na urban planning, especially nga sa traffic, sa trabaho, at tsaka siyempre sa quality of life? Siguro, mas tuunan natin yung, nabanggit ko kanina na dapat yung mga users o yung mga kliyente o yung mga tao mismo yung dapat na unang focus. So, kanina nabanggit ni Architect Carlo na isa sa mga sectors is social. Yeah. So, kung nakatuon sa social needs yung pagpaplano, ang transit-oriented dun nakatuon, eh. Ah, on the side nung needs nung mga tao, ginagawa ng paraan through, economic tsaka yoong infrastructure. So, sa economic of course kung dito tayo sa Metro Manila, mabilis kumilos ang mga tao, mabilis na nakakapunta sa trabaho, mas dumadami ang pera. Kasi yun Tama. yun yun talaga yung cycle, eh. Parang ayaw nga nila ng gano'n. Pero dapat dun Yes. papunta, eh, kasi, pero bago yun makamit, Mm. dapat yung infrastructure naka-set up. So, sa transit-oriented, importante yung physical infrastructure nandun. So, meron tayong mga projects na well, sa Ayala meron tayong, na-experience doon na, naka-integrate yung jeep, yung mga bus, even yung MRT station. In the future din marami din na mga, ini-interlink like for example si Clark, Mhm. i-interlink na siya with, the train system, na kailangan din talaga dahil kung nandito lang sa Metro Manila ang concentration, hindi lalawak yung pagyaman Tama. nung mga iba't ibang, communities natin or cities. Yes. So, importante kasi sa urban planning hindi ka lang naka-concentrate sa isang lugar kasi mau-obsolete din yung mga activities mo dun, eh. Exactly. Dapat lalabas ka, pupunta ka sa mga probinsya, pinagyayaman din natin sila. Tama. So, ang transit-oriented, sensitive ka dapat dun sa pangangailangan ng mga tao. At kanina nabanggit ko nga dapat continuous, 'di ba? Oo. So, inaaral yun, taon-taon nire-review yun dapat. Ika nga natin kung sa government meron silang dapat i-update, 3 to 6 years yung kanilang, development plans per city or municipality. Gano'n din, dapat, ah, tinitignan din yung mga pangangailangan, nagbabagong pangangailangan ng mga tao. Tama. Do you want Mm. to add anything, Siguro Architect Carl? just to add to what Gian mentioned, it's more of yung yun nga, like ko sinasabi, it's more of holistic dapat yung consideration for urban planning. Not just social, but also the 5 different talaga, sectors. Kasi it impacts the whole thing, eh. Para siyang,
pillars mo sa isang bahay, Mhm. kapag isa doon mahina, may portion ka or may sector ka talaga na mahina. Mahina. So, yung siguro yung in terms of transit-oriented developments, malaking factor siya sa atin ngayon kasi dikit-dikit yung mga developments. Ang implication nito sa atin is time. Time natin affected primarily because it hinges towards our mental health. Oh. At the same time for the family, time for yourself. So, apart from work, dapat tinitingnan din ng government ano yung impact nung pag-reduce ng time to travel of the workers from one station to the other. At the same time, ano rin yung magiging benefit nun sa economic value nung time na nasa-spend natin sa day-to-day traffic. So, tama si Gian, malaking naka-hinge na economic factor yung pag-travel ng isang trabahador sa Pilipinas. Kasi yung working hours mo, mas efficient, Mhm. mas nakakapag-isip ng tama yung tao kapag nakatulog siya ng maayos kasi nakauwi ng maaga. So, yung mga ganun, ano siya, hindi siya, no-overlook siya madalas. Pero, dapat day-to-day nag-o-observe din yung mga planners and implementors. Ano talaga yung nangyayari sa actual scene natin ngayon? Kasi, every year, nagbabago yung trend eh. So, dapat may projections din kung paano din to maayos or mapaplano na maayos. Yeah. Tama. Tama kayo diyan. Kasi, i-inject ko lang, 'di ba yung ginawa previously ni Senator Mark Villar, Mm. I think he proposed na 30 minutes to 1 hour na lang when you, say for example, come from the north or from the south because of the use of the skyway. But for some reason, hindi naman na siya natutupad. Nagba-bottleneck pa din, there's still a lot of traffic. Add ko lang, anong masasabi niyo doon? Naranasan niyo na ba Yeah. 'yan Oo. sa Yes, skyway? yes. Oo. Siguro malaking factor yung volume of vehicles that traverses from south to north. Since Pilipinas kasi is very car-centric, no? Yeah. Meaning to say we're quite dependent with using our own private vehicles. Mhm. Doon din dapat side by side tinitignan ng government. Gaano kalaki dapat yung volume factor ng kotse na gumagamit sa mga ginawang infrastructure road versus sa public transportation na trains, buses, AUVs para din makita nila kung paano sinasabi ni Senator na 30 to 1 hour drive. Kasi nangyayari ngayon since pumasok din ng hybrid tsaka EV vehicles, Yeah, mas dumami mas pa, tumaas 'no? ang volume of use of private cars kasi walang coding eh. So, I guess it's more of projections. Ano ba yung Mhm. trend talaga na makukuha natin for the use of public roadways? And then projections also, kailan ba matatapos yung mga infrastructure projects ng DOTR for the trains, yung mga future connections sa mga cities, Mhm. kasi naka-hinge din siya doon. So, ingress and Mm. egress of vehicles, kailangan din nila makita. So tingin niyo kailangan na kaya implement yung 10-year na lang dapat yung cars, tapos i-phase out na yung maraming ay may tinamaan dun sa gilid. Um, Wala lang, just Oo. ano lang yun, opinion. May benefit siya. Sa Singapore nga, yung tax for vehicles sobrang taas eh. Kasi they want to minimize the use of private vehicles. Kasi ang problem naman ni Singapore, sa urban planning nila, walang pagpaparkingan yung mga kotse sa mga bahay. Tama. So, ang nangyayari, nag-road parking sila. So, nagka-cause ng traffic. So, ngayon, apart from the 10-year use of vehicles, nag-implement din sila ng additional tax for the cars. I guess, may implement natin siya dito kung mas stable at mas reliable yung mga public transportation natin. Oh, reliable. Oo, kasi yun yung alternative eh. And then, meron din kami tinatawag sa urban planning or master planning na 10-minute walk cities na highly pedestrianized yung mga CBDs. Kumbaga, ako nakatira ako point A, Mm. papunta ako sa opisina ko, maglalakad lang ako for 10 minutes. Tapos, mas convenient. Less emission of gases. Mhm. Nakapag-workout pa ako kasi 10-minute walk tama yun. yan. So, I guess, maraming factors na dapat i-consider pag magpa-planning. Tama. Mm. Kaya pala pinipilit niyo lagyan ng sidewalk yung natin. Oo. Well, it's a good thing naman. Yes. Sige, Architect Gian. Ako gusto ko siyang parang
kung titignan natin one piece of paper, no, gumuhit tayo ng iba't ibang circles doon. Parang yun yung city. Dapat kung sasagutin natin yung claim ni Senator Mark, yung 30 minutes to 1 hour na travel time from north to south. Tama si Architect Carlo, it's about the volume. Pero ang volume hindi naman siya isang araw lang. Dapat araw-araw tinitignan yung average. Gaano ba kalawak yung kalsadang na-provide? Mhm. Yung yung kalsada ba, tuloy-tuloy ba siyang gano'n kalawak? Yung number of lanes, basically. So, kanina nabanggit ko sa inyo yung papel. Gawa tayo ng imaginary, mga bilog. Yun yung cities. Dapat yung kada bilog na yun, ilan ba yung density or population na nandoon na magta-travel from one circle to another. Dapat ma-account yun every time. Again, continuous dapat. So, dapat yun check yung laman ng mga bilog na yon every time. Kung dumadami ba sila, ano ba yung dependence nila, car ba? O baka pwede natin i-transfer yung iba sa pag-use ng train. For example, may mga naninirahan sa Bulacan pero nagtatrabaho sila sa edge ng Metro Manila. Tama. So, pwede sila mag-train kasi hindi naman nila kailangan mag-car. Or kung meron naman tayong connection ng buses, yung actually si EDSA Carousel maganda siya kasi dire-diretso, di ba? Pero again, hindi pwedeng isahan lang ang titignan. Hindi pwede yung Skyway lang ang titignan. Dapat lahat magkakakabit sila. And again, within the circle na nabanggit ko, yun dun papasok ngayon yung mga 10-minute walk kasi pwedeng marami din sa nakatira doon, dun lang sila magsistay. Yes. So for example, dun na sila nagtatrabaho, dun sila mamimili ng pagkain nila, ng pangangailangan nila. Hindi nila kailangan mag-travel or mag-use ng public transportation. At least, malilesen ngayon yung paggamit. So, pag nalesen natin yung volume, mas magiging effective, mas magiging totoo yung 30 minutes to 1 hour. So, kailangan talaga siya continuous aaralin. Sige, continue tayo. Dito naman, may isang question tayo dito. Madalas sinisisi sa informal settlers. Pero sa tingin nyo, people problem ba talaga to or planning failure? Ano ang madalas hindi naiintindihan ng publiko tungkol sa bagay na to? Ako, I could say na it's more of planning failure eh. Kasi, yun nga, may natural tendency tayong mga tao na we go for the opportunities kasi. Like, kunyari, kung saan yung unang panahon, kung saan merong prutas, saan yung mga hayop, doon tayo titira malapit kung saan din nakatira yung mga yon. So, kung napoproject ng maayos kung saan titira yung mga tao, I guess yung offering ng low-cost housing for those na nagsa-startup pa lang sa buhay nila, pag naplano kasi ito ng maayos in relation to where they would be working within the city or dun sa probinsya nila, may iwasan natin yung informal settlers in a sense. Kasi, yun nga, naturally, nangyayari kasi siya pag kunyari ako, wala akong panggastos, dagdag gastos kasi ang pag-commute eh. Kung gusto ko makatipid, maghanap ako ng tirahan malapit dun sa kung saan ako nagtatrabaho. So, dun din, pumapasok yung transportation issue natin. Kung walang proper transportation capacity or possibility yung isang syudad, nag-fail yung system natin. Kasi mangyari sa akin, talagang literal ako malapit sa kung saan ako nagtatrabaho. Tama. Alam niyo ba yung we rent a room kasi dito sa condominium na malapit. May ano yan eh, Tower A, Tower B, Tower C, Tower D. And kailan lang namin nalaman may Tower E? May Tower Eskinita pala doon. Ang daming informal settlers doon. And then meron kaming doon sa isang parang Kmart doon sa baba, nakakwentuhan namin siya. Doon namin nga nalaman na nag-e-exist pala somewhere ang Tower E. Tower Eskinita. Nakakatuwa, no? Pero kasi meron nga. I mean, talagang doon pa nga kami bumibili ng minsan ng food kasi meron sa labas. But makikita mo, talagang napagsiksikan nila yung sarili nila doon. And why not? Para sa sobrang mahal
'di ba, na parang rerentahan. If you wanted to work here, nung inask namin 'tong taong 'to, from Tarlac daw siya. Hmm, So, 'di ba, instead na magta-travel nga naman, hmm, he-rent na lang doon Mm. sa katulad ng sinasabi niyo na 'di ba, nandito na siya mas within the area. So, Mm. medyo sa part na 'yan medyo creative din kasi talaga, As for Yeah. me, kung 'di man nila maintindihan, may mga bagay lang talaga na minsan we need that to survive, hmm, 'di ba? It's Mm. the other perspective naman na siguro hindi natin nakikita, Yeah. yun Ika lang. nga ni ano, 'di ba, yung resilience nating Filipinos pumapasok. But at the same time, for me, personally, may iwasan naman sana siya kung napa-provide ng maayos ng government natin yung proper housing sa mga communities na hindi pa kayang mag-afford talaga ng sariling bahay. Mhm. More of implementation din ng community na hindi tino-tolerate din yung pagkakaroon ng mga informal settlers. Though, disadvantage siya for those na mga informal settlers so I guess talaga malaking factor yung planning sa isang siyudad. Ako siguro, kung titignan natin sa simula lahat naman tayo naniniwala informal settlement is bawal siya or mali Mhm, siya. tama. Pero hindi dapat nagtatapos dun yung, responsibilidad ng gobyerno, eh. So, mas maigi na kung ang government kasi puno siya ng pondo at kailangan niya talaga i-spend yun para sa ikauunlad ng community. So, kung meron tayong pondo sa infrastructure, meron tayong pondo sa, institutions, dapat mabigyan din ng tamang pondo yung, housing. Hindi naman, siguro dapat, balewalain dahil, itong mga taong 'to nag-start sila na mag-squat, Mhm, oo. Pero dapat, mapagtuunan ika nga ni Architect Carlo, mapagtuunan ano ba talaga yung pangangailangan nila? Kailangan ko ng mas malapit na trabaho. Kung ayaw natin sila dito sa Metro Manila, dapat magkaroon ng trabaho sa probinsya. tama. So, kung walang trabaho sa probinsya talagang pupunta dito sila at Tama, tama. isisiksik nila yung sarili nila dito. So, Oo, dapat maasikaso din yun or tignan yun ng gobyerno. yes. Tsaka sana sinusupport niya naman yung mga businesses sa probinsya, hindi pinahihirapan 'no? Oo. Kasi ay humuhugot lang, humuhugot pala 'no, sige continue tayo malapit ng ano, kung may isang bagay kayong gusto baguhin, maybe ito yung continuity nung sinasabi ni Architect Gian, paano nagde-develop ng project sa Pilipinas at ano yun, sa tingin niyo ba, bakit hindi pa rin ito masyadong ginagawa hanggang ngayon? Ah, Sa'kin ano, yung makikita mo yung pagkakasunod-sunod nung projects na pinaplano ng government, tapos itahi natin yung mga developers. Kasi may private sector tsaka public Public, sector. yeah. Normal naman siya sa kahit anong bansa. Even nga sa nabanggit na halimbawa ni Architect Carl like Singapore, hindi yayaman ng Singapore kung gobyerno lang talaga ang magpapatupad. Tama. So, minsan, kung bakit hindi natutuloy ang mga projects is because, hindi nila napag-aaralan ng maigi kung kailangan ba talaga yung project na yun o hindi. That's Oo. one. Number two is, masusuportahan ba 'to ng community? Ang private sector is sila ang community, eh. Hmm, So, masusundan ba 'to ng private sector para mas mapagyaman nila yung plano ng gobyerno or vice versa? So, dapat, ah, nag-uusap sila, hindi puwedeng kanya-kanya tayo or sa pangatlong point of view minsan alam niyo yung natipid yung project. oo, So, oo. imbis na maganda yung project, for example, MRT station, may mga stations tayo na may mga retail. Pero bakit 'pag dumaan ka parang ghost town, walang Oo, laman, oo. oo. Pero ang intention dun is hindi naman ng pagkita, eh. Ang intention dun is yung mga taong, gumagamit ng MRT dapat may convenience sila, may mabibili ako dito 'pag bumaba ako Mm, or 'pag may emergency puwede akong dumaan sa butika, sa pagkain, bumili ng pagkain or bumili ng simpleng pasalubong pauwi. mhm. So, yung gano'ng factor dapat, continuous nilang inaalagaan. So, ang project hindi dapat natatapos sa
na grand opening. Dapat tuloy-tuloy hanggang sa matapos yung, existence nung project na yun. For example, hanggang ngayon ginagamit ang MRT, dapat nasa pagyayaman nila yung lahat ng facilities ng MRT. Oo, tama. Yan kasi, char. Hindi, ano naman talaga yun, hindi lang talaga napapagtuunan, I Hmm, think, dito sa Pilipinas pa. And siguro sa status natin ngayon, I think we can start it, 'di ba? Tayo na muna yung mag-start if we can, and then the government naman, minsan akala natin tayo yung nagfo-follow sa government, but for me, they listen naman. hmm. Hindi naman porket ng nakikita natin sa news or sa social media is sobrang bad ng connotation sa kanila. For me, they adjust naman, basta yung mga tao mismo yung may, anong tawag dun, yung sila mismo, kung nanggagaling mismo sa karamihan, sa majority. So ayan, bale nababanggit lang at napapansin ko paulit-ulit nga nababanggit ni Architect Carlo at ni Architect Gian na hindi lang talaga tayo dapat nakatuon sa Metro Manila. We needed, anong tawag dun, we needed na, ah Decentralize yung decentralized, yes, development. that's the Oo. term for the development. So, that's why quick advertisement muna tayo. Siyempre ito naman yung ginagawa talaga naming project nila Architect Carlo and Architect Gian. Habang pinag-uusapan naman natin yung life outside Metro Manila, gusto ko lang din i-introduce sa listeners natin yung partnership ng Treehouse Real Estate and Ventures and the Big C Properties. Of course, with Black Design Inc. Sila po ang ating master planner. At dito sa Big C, ito po ang other side ng development natin. Kami din ang bahala sa construction, delivery, execution, at syempre construction stage compliance. Ayun lang. Yun lang muna. Okay. So balik na tayo sa topic, So para naman 'to sa how you help your clients. Siyempre dun tayo sa yun ang purpose ng podcast natin, para hindi lang din sa atin, Mhm. sila din matulungan natin. Para sa mga landowners naman, so developers na katulad ko na nag-a-aspire or investors na nakikinig ngayon, paano niyo sila tutulungan bago pa sila gumastos ng malaki? I know na-explain niyo na 'to sa akin, but in case you wanted to share it with other listeners kasi meron naman nagli-listen sa'tin kahit papaano. And that's a target market that we Yes. wanted to have, Yeah. those people who wanted to change the world or the Philippines muna. So say for example, how are you going to tell them? Ah, primarily ano, yung property na ininvestan, yun yung unang titignan. Um, we always want to help the investors or even nga, nagmamay-ari lang ng lot para magtayo ng kanyang bahay is still an investment. So kami, ah, step one muna is kailangan alamin muna namin ano ba talaga yung pangangailangan Okay. nung client. Ano ba yung purpose niya for the development? So for example, if the purpose is, gusto ko po ng, investment para kumita po ako. So ang aaralin talaga ultimately is nasaan ba yung property, ano ba yung mga katabi niya. Inaaral namin para sa clients yung, "Oh, ito puwede ito para, mas mapagyaman mo yung property mo. Puwede kang magtayo ng commercial dito kasi maraming mga institutions sa katabi." That's an example. Another example is sa residential, ano naman, factor. Like, 'pag malapit siya sa mga schools. So, puwede nandun siya nakatira, pero at the same time puwede rin siyang magpaupa on some segment of the property. So, ang malaking tulong is tinatawag naming site analysis. Aalamin namin muna at idi-discuss namin sa client kung ano yung pinaka-biggest potential 'no. Second is diyan papasok yung planning. Hindi kami limitado dun sa plano within dun sa property niya.
titignan din namin kung paano namin iko-connect ngayon yung existing, and even nagre-research din kami kung ano ba yung mga future development na pwedeng itayo pa dun or balak itayo dun sa surroundings ng property. Kasi hindi naman dapat tignan namin na ngayon lang yung ikagiginhawa or ikagaganda ng property development. Kailangan makita namin even yung future. So, the main purpose of planning is may anticipation kami with research, meron kaming analysis kung ano ba yung mas makabubuti, in agreement with the client kung yun yung direction na pupuntahan, yun na yung idodrawing namin. Pero ika nga, kami sa planning, sa architecture, hindi lang kami drawing. Tinitignan din namin yung feasibility nito pagtayo. So, aabot kami sa punto na dapat nade-defend namin sa kliyente na matatayo yan kasi yan yung purpose na napag-usapan natin, naaprubahan natin. At 'pag natayo yan, ultimately dapat lahat nung makikinabang kung ano yung objective mismo nung design, anong objective mismo nung plano, dapat yun yung na-experience nung mga gagamit. Hmm. Nice. Anything you wanted to Well, add? for me, siguro yung early stage clarity. Kasi marami kasing clients na may vision na kagad sila for the property they have. Pero they haven't understood ano pa yung para maging overall picture nung maging development. So sa amin, more of na-mention nga ni Gian, yung pre-feasibility, malaking factor. Doon kasi namin inaaral yung best use or yung highest parang market requirement nung development na ipopropose. So for us, it's more of helping the client know ano talaga yung nakikita namin for yung magbe-benefit yung property nila. At the same time, ano din yung impact nito sa capacity ni client mag-develop. Kasi doon din papasok yung pinopropose namin kadalasan pag malaking development. They have to have a phased development for flexibility of use. Kasi minsan sa laki ng mga developments, minsan yung first 5 years okay pa yung market mo eh. Pero after 5 years, nag-iiba yung requirement, nag-iiba yung demands. So yung sa amin, kapag majority of the master planning projects that we are handling now, we really try to suggest na they do it in phasing. Kasi kung one go yun, malaking factor yun sa developer. Laki ng isi-shell out na capital expense, budget, yung time to develop the property. So, lahat yun ina-explain namin para din on hindsight, meron na silang idea ano yung mangyayari dun sa first 5 years, next 10 years. So, yung kumbaga staggeredly dine-develop yung property. At the same time, nagbe-benefit si client kasi na-plan siya na maayos, na-budget siya na maayos. At the same time, nagagawa din natin siya ng maayos kasi hindi mo nire-rush lahat in one go yung development. So, yun. Nice. Tama. So, idugtong natin yan dito. Anong klase ng kliyente ang pinaka na-e-enjoy nyo namang katrabaho at anong klase ng project ang swak sa approach naman ni Black Design Inc? Well, for me siguro yung long-term thinking clients. Hindi yung may project ako, gusto ko ito na yun. Mas prefer namin yung clients na they have collaborative minds. Hindi sila sarado sa mga recommendations or suggestions sa mga consultants. And at the same time, they respect our profession. Kasi not all clients honestly respect us as architects. Meron mga kliyente na alam mo na, gusto nila, kung ano yung gusto nila, yun na yun. Ang tingin nila sa inyo guhit-guhit lang. Malaking factor sa amin na yung respect nandun sa business namin, engagements namin. Kasi once you respect us, kami rin naman in return, we will respect everyone with the development. Kasi yun din umiikot kasi ang namin career namin it's more of our relations with the clients and at the same time with the other consultants and contractors. So I guess that's one of the main important factors na need din namin or gusto din namin from our clients. At the same time, in terms of yung mga projects,
since yun nga, we had a lot of projects in the past na nagawa na. Mm. I guess kahit anong project naman siguro, we can cater in dito sa new venture namin sa block design. We're looking forward then with future engagements, future developers, clients na mamimit namin along the way. And then siguro yung assurance lang namin na it's not just a one-time thing. Mhm. Even if may natapos kaming projects, we also do some consultations with our clients. O, kamusta experience nyo sa project na to? So, sa amin, feedback namin yon, paano namin ma-improve din later on yung mga ginagawa naming mga strategies din sa mga developments. Yeah. Ako ang sa discipline namin ni Architect Carlo in block design is continuous learning. So dun papasok ngayon yung collaboration talaga. Yung term kasi na respect is we have professional knowledge but also the client has their own specific expertise. Okay. So dapat both sides they respect kung ano yung matututunan namin sa isa't isa. That's something na mas na-enjoy namin katrabaho kasi alam mo yung batuhan. Parang itong podcast, yung batuhan natin ng idea is very nice siya to discuss yung project. Mas nakakainggan niyang pagtuloy-tuloy yung pakinggan yung ano ba yung plano natin sa future, ano ba yung Yes. gusto nating ma-develop, and ika nga natin kung if-facing natin siya, dapat tuloy-tuloy din yung pag-uusap kung after 5 years, after 10 years pa, ito pa rin ba yung mas aakma para sa project. And I guess it's a success between not just for us. Mas happy nga kami kung successful yung client kasi ibig sabihin lahat ng ginuhit namin ay tugma dun Yes. sa plano na-aspire nung client. It might not be the same as what was originally na-picture out ni client, Mhm. pero masaya kami kapag nasabi din ng client sa amin na, "Oh, alam mo ba architect na yung napag-usapan natin at na-introduce mo sa amin, tamang-tama siya para mas ma-achieve namin yung plano namin ah, project na yon." Kasi kung hindi namin siya natuloy, ah, baka baka hindi siya naging successful. So, yun yung gusto naming discipline moving forward. Not just the client, not just sa amin. Dapat may reciprocal relationship. Relationship, yes. Siyempre naman at saka hindi naman talagang magagawa yung project 'no, kung talagang yung isa, medyo makulit. Kasi sa totoo lang, say for example sa ginagawa natin ngayon, meron din akong talagang me as your personal client, Yeah. meron din akong ngayon lang nalaman. Mm. Like the test yung sa hydrophonic, yung galaw ng tubig, 'di ba? Yeah. Nakakatuwa, and for me kasi yung learning na may nag-i-exist pala na ganung analysis, ganung pag-aaral sa ganitong ginagawa namin as developer is nakakatuwa na natututunan ko din siya unti-unti. Of course, with your help and with your expertise nga. Yun lang. So, closing na agad. Nakakaano naman. So, pero but eto sa ano natin, sa ano lang, closing question ko lang sa inyo. Sa lahat na iyan na pinagdadaanan ninyo, corporate, partnership, hanggang pagtatayo ng sarili niyong firm, Black Design Inc. Sa Mhm. tingin nyo ba nahanap niyo na yung purpose nyo bilang architect? Ikaw muna, Gian. Oo, ako muna. Purpose, definitely yes. Hindi ko naman ikakaila siguro nung nag-start kami. Question mark siya, 'di ba? Kasi coming from a corporate na meron kang stable income, stable salary, that's totally different lifestyle. Uh, but ang purpose pala is mas maa-achieve mo kapagka personally mo siya wino-workout. Hindi ka naka-stitch sa isang company or naka-stitch sa isang group. So, ang tingin kong purpose namin is mas makakilala pa kami ng iba't ibang clients.
mas maka-explore kami beyond dun sa mga very well-known developers na. Kasi Tama. sila, majority nga sabi nga din sa experience nga namin ni Architect Carlo, sumusunod na lang kami kung ano talaga yung mga standards nila. Yeah. So, as an architect, hindi dapat matanggal sa amin yung creative side, eh. So, dapat na-experience pa rin namin yung, collaboration namin with the clients, collaboration namin na, "Oh, ano ba kaya yung madadala namin sa table ng client? Ano kaya yung mas madadagdag namin sa knowledge nila?" And vice versa, ano kayang matututunan din namin from, working on this project. So, yan yung ultimate purpose I think na dapat pa namin pagyamanin moving forward. Kasi block design, ika nga actually yung block it came from collaboration, eh, Mm. na term. So, gusto namin na yung purpose namin naka-hinge pa rin dun sa kung ano yung pangalan namin. Oo, tama. Architect Yeah. Carlo? Siguro just to add, siguro yung main purpose namin as consultant and an architect is more of bridging the client's vision to reality. So I guess ngayon kasi since we have the freedom to make those recommendations to our clients, and at the same time we have the capacity then to somehow suggest and provide some recommendations to them, malaking factor sa amin yung sense of fulfillment na natutulungan namin yung clients to build their own portfolio. Kasi kung kami, sinasabi nga ni Gian kanina, kung hindi namin nakitang successful yung client namin, we failed as consultants. Kasi it's our main, parang purpose nga to our clients na yung profit nandun, yung impact namin sa community nandun, sa environment, pumapasok din siya. So, talaga para kang nasa camera lens, eh. Lahat kailangan makita mo yung subjects mo, yung, Tama. landscape mo. So, dapat, lahat yun ma-consider. So, I guess yun, yun. Okay, nice. Meron lang akong napanood na isang podcast, eh. Do you think nauna ba kayong mag-profit before you actually learned your purpose or is it the other way around? Your opinion about it? It's the other way around. Yeah. You So you found your you purpose should first, right? found first your Mm. purpose, Before the profit. Mahirap kasi maging negosyante ng arkitekto without vision and purpose. Kasi kapag ang mindset ng isang arkitekto, negosyo 'tong gagawin namin, templated yung mangyayaring projects. Kung anong gawin ko kay project A, pareho lang kay project B. So for me, walang sense of fulfillment kung pinasok ko 'tong career na 'to. So mas maganda na alam mo yung purpose mo sa career mo, kasi somehow that will influence your output, later tama. on. Mm. Yung profit kasi it will come as you perform din with the clients, eh. Kung hindi ko naman kaya mag-deliver kung anong gusto ng kliyente ko, for me, it's a disgrace kumbaga kasi I failed, eh. Mhm. So tama si Gian, mauna dapat yung purpose muna. Pero malaking factor din talaga is ma-educate yung client and at the same time, yun nga, receptive si client. Ano yung, nire-recommend namin. If it's sensible, then 'di ba, Tama. mako-convince yung client. Pero if we see na hindi naman siya magwo-work, irrational yung decisions namin, yung planning namin, and yung purpose for the project, Yeah. that's the only time na nagkakaroon ng conflict with the clients kasi hindi kami, same ng thinking. So, dun pumapasok yung conflict, arguments. So, hindi rin naman maiiwasan. Okay. Ako yung term doon is malasakit. So, mag-start ka kasi talaga sa, ano ba yung malasakit mo dun sa client para, mas mapalaki niya, mas mapagyaman niya yung purpose nung engagement namin dun sa client na yon. So, yung term pa lang na malasakit, it's the purpose na agad, eh. So, minsan, nakakatuwa man pakinggan, magtatanong si client, "Ano bang mas magandang materyales? Mhm. Ano bang mas mura? Puwede ba yung mas mura na lang yung gamitin natin?" Kami, we advise them holistically. Hindi kami puwedeng we believe na if
we just answer it kasi kailangan namin mag-answer, yun yung profit thinking. Yeah. Pero pag purpose thinking ka at malasakit ka, i-explain mo na, "Sir, kapag ka gumamit ka nitong mas mura, Oo. baka mga 2 to 3 years lang kailangan ng palitan. Mhm. Ano ba yung purpose natin para gamitin yon? Kung temporary lang po, pwede. Pero kung Okay. pangmatagalan tayo, baka yung ipopondo mo na mas mahal, sa ngayon lang naman yon mabigat, pero later on mas makikinabang ka kasi tatagal siya ng 10 years. So, Yes. mas sulit. So, gano'n ang approach namin lagi. We find, fulfillment nga, ika ni Architect Carlos sa purpose na yon, and we believe that profit comes back, eh. Tama. Babalik siya, naturally kasi the client believes na, reliable 'tong si architect. Okay 'to para tuloy-tuloy na 'pag may mga mas magaganda pa tayong mga projects in the future, tuloy-tuloy silang, siguro patronage pero more on, dun pumapasok yung collaboration na, mas kampante kami kay architect kaya Oo. dun na So, kami babalik. continuous relationship, no? Yes. Yeah. Yeah. So, purpose to profit pa din. Oo. Hindi, I saw this one podcast kasi na they think it's profit muna before you find your purpose. But I don't naman na kasi it's their opinion eh. Yeah. 'Di ba? So, that's for me, just like what you've mentioned, totoo yun eh. Sabi nga, ako as business owner, I find it, for me, mas madali in a sense na yung normal question kasi sa business owner is paano kikita. But when I started, wala pa naman akong pera talaga that time. So, no profit at all pa rin. But still, doon ako nag-start sa how can I help you Yeah. with the clients ko din na, Oo. 'di ba? And ngayon, nagagamit na rin siya sa akin. Continuously, parang looping relationship, hindi, joke lang. So yun, grabe, ang ganda ng napag-usapan natin 'no, papunta na po kami sa mga technical side nito, eh. Parang gusto ko na hindi pala wala pala akong creative, zero pala ako dun. That's why I needed them, and sobrang nakakatuwa na nandito sila sa podcast natin to share their experiences, of course, from urban planning, real estate decisions, hanggang sa long-term impact designs. Dun tayo siyempre sa long term, 'wag tayo dun sa short term. Salamat Architect Carlo Thank you. and Thank Architect you. Thank you for Gian. having us. Gian Franco, Architect Yes. Gian Franco. Bihirang marinig kasi talaga yung ganitong topic. Yeah. Ah, Tsaka kaya sobrang blessed kami sa perspectives na binigay ninyo. Yeah. Tsaka para hindi lang din ako yung nakakarinig, Yes. 'di ba, ng Oo. mga suggestions nyo, and hopefully magawa natin kasi we can no longer do anything about the Manila or the Quezon City area. But of course, Treehouse Malolos, kita mo na ipasok pa yun. Have been improving. Yeah. Hindi naman kami naging perfect talaga sa simula, but ang pinaka-main, most important talaga is yung learning, tulad nga ng sinabi nila architect, na hindi naman tayo ma-stuck up lang sa ganito. Eventually, sabi nga nila after 5 years nag-iiba na rin, then 10 years nag-iiba na rin. So, continuous learning, continuous relationship, yan. Yan ang take away ko sa podcast natin today, ha. So, ayun. So, kung kailangan niyo po ng tulong when it comes sa master planning, development strategy, at future-ready design, pwede niyo po i-reach out ang Black Design Inc. May Facebook pa kayo? Wala pa? Wala pa. Okay, wala pa. pang social Reach out lang media. kayo sa amin sa Treehouse Yeah. Malolos and you'll be able to reach them. Hindi ko naman sila i-gatekeep. Don't worry. Ako po si Kowi, ang host ng From Purpose to Profit podcast. At ayun, marami pa po tayong episodes sa YouTube at saka sa Spotify. We have our Facebook, YouTube, and Spotify account. Treehouse Malolos, and then Kowi Santos. Kung gusto niyo po ng ganitong usapan, hindi po kami naghahabol ng trend. But if you wanted to learn something, kahit paunti-unti, follow lang po kayo sa podcast namin. Ayun lang. Thank you! Thank you.